Eto na nga guys, yung araw kung saan kailangan na namin ihatid si Abby sa airport. Dahil ang totoo kaya siya nag-stay dito is para ihatid lang talaga ako. At dahil hindi nga siya magtatagal dito, naka-free visa lang siya for 14 days. Alam niyo ba na sa ilang beses namin naghahatid ni Abby sa airport, ito na yata yung pinakamalungkot naming paghihiwalay. Siguro kasi nga nasanay na kami na magkasama kaming dalawa. And sa araw-araw namin na routine, parang maninibago kami sa lahat ng changes na wala kami sa isa't isa. Kahit nga alam niyo naman sa sarili niyo na magkikita pa rin naman kayo, pero iba kasi yung ngayon. Ang tagal niyo ng magkasama tapos bigla kayong magse-separate. Ibang-iba sa feeling talaga. Pero siyempre gano'n talaga, kailangan talaga ng sacrifices sa relationship. Dahil may work din naman siya sa India and ako, kailangan ko ding asikasuhin yung business ko dito sa Pilipinas. At ayun nga, dahil na-delay nga yung marriage certificate namin, kailangan ko ding mag-asikaso ng papeles dito sa Pilipinas para makapag-convert ng visa. So sa makatuwid, lahat naman ng ginagawa namin is merong dahilan. At naniniwala naman ako na kung kinaya din namin before is kakayanin din naman namin ngayon. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Ay, nako. Mabuti na lang talaga na laging Terminal 3 yung napupuntahan namin na terminal. Kasi kahit papaano dito, pwede kayong pumasok sa loob. So, ang ginawa namin ni Abby is nag-check-in lang siya ng baggage niya. Then, ayun, magkasama pa rin kami habang nag-aantay ng boarding time niya. Dahil maaga pa nga to, hindi pa siya agad pumasok sa immigration and for security check. And nung malapit na nga yung boarding time niya, ayun, tsaka lang siya pumasok. Kaya nung magkahiwalay na kami, naiinggit na ako sa mga magulang ko. Sige, mag-holding hands kayo dyan. At ito na naman si Angge, back to reality na naman. Independent woman na naman ang peg. Hindi na pwede magpa-baby kasi wala na yung mag-aalaga. So, ayun lang.